Magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Congresswoman. Joining us via Zoom po si Kong Bernadette. Oo. Hi Henry, hi Karen. Saka Bernadette Herrera na lang po ako. Okay. Sabi po ng partner ko, may kamukha siyang artista. Oo nga. Oo. May angulo po si Madam na nakaka-starstruck. Oo nga, ma'am. Kayo ba wala ba kayong pelikula ngayon? Biglang ganun Wala po. Ayan. Meron lang po kaming sariling pelikula namin dati. Kita mga. Anyway, teka muna. Ma'am, you're very vocal dito I think matagal nyo nang sinasabi na may mga komento kayo tungkol dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ngayon, bumoto na ho yung Committee on Justice at wala talagang yun hong buong komite ay bumoto. Unanimous decision. Unanimous. So, papunta na ito sa plenaryo para pagbotohan naman. Ano po ang inyong obserbasyon? What is your thought on that? Expected naman po yun, wala umpisa. Dataka nga ako, ba't pinahaba pa nila eh. So that is something that I really don't know why it has to go through that. Dahil first time lang mang nangyari to na may inform, may in substance, may in ground, tas probable cause. That has never happened in the history of Congress. This is the first time that we're dealing with this. So I don't know kung bakit ba, but everybody knows naman yung body language pa lang ng lahat kung ano na ang patutunguhan nito. So the question is, yung 106 signatures na lang sa plenary vote. So yun na lang hihintayin natin. But Okay. you as a former congresswoman and kasamahan ninyo yung mga bumoto, kumbinsido ho ba kayo sa mga kanilang ipresentang ebidensya, sa kanilang mga pagsasalaysay, presentasyon, may mga talumpati pa, kumbinsido ba kayo? Kasi pag iniisip ko, if evidences are really strong, then we didn't really need to go through with this circus. I mean, dito sa nangyari sa Justice Committee. Kasi hindi ka transmit na. Confident ka na i-transmit, di ba? If you're really confident dun sa strength of evidences that were forwarded or that was submitted to the Committee on Justice. So, hindi ko alam, ano bang nililigawan ba nila yung publiko para maniwala sa impeachment? Nililigawan ba nila yung mga kapwa namin mambabatas? Kaya nila ito ginagawa? Nililigawan ba nila yung senators? I really don't know. Pero at the same time, syempre parang naano rin ako na baka siguro kulang pa sa substance talaga yung impeachment complaint kung bakit But I'm just saying na if talagang convinced sila siguro as to how heavy it is, it shouldn't have taken that long to transmit it to the Senate. Ma'am Bernadette, Congresswoman Bernadette, earlier this month, you said in some interviews sa media that you are convinced na magkakaroon po ng challenge. Hindi po, I think, ang sabi niyo po ay mahihirapan po to gather the 1/3 vote of the Congress sa plenary. Do you still feel the same way at this very moment after the unanimous decision from the Committee on Justice ng House? Like I said, marami naman sa nakakausap ko sa Kongreso are hoping na hindi ito dadating sa plenary. Marami naman dyan. Siguro kung own free will nila, mahihirapan. Pero of course, if there's pressure, then that's a different scenario altogether. So, syempre, lahat naman yan, katulad nung nangyari before, are always all afraid of the consequences of not doing this. Kaya nga ako sabi ko sa kanila, sana they vote on their own conscience at yung tingin nilang tama. Not because they're afraid of budgets, they're afraid of consequences. Kasi at the end of the day, we are legislators. Wala dapat nagko-control sa ating pag-iisip kung di yung constituents na pinaglilingkuran natin. Because naniniwala ako, if they consult their constituencies and show the public their constituencies as to the situation, at kung makikinig sila sa constituencies nila, palagi ko, magiging conscience vote siya. So I'm still hoping na sana maging conscience vote siya. Okay. May mabigat na binitawan si Congressman Egay Erice. He used the word incentivize. Pag napag-google ako kanina para sa eksaktong synonyms ng incentivize, it means reward. In Tagalog, pabuya. Yun ho ang kanyang sinasabi na may binitawan pa nga siya na
kanya umusad at pumirma una pa lamang yung unang impeachment complaint na hindi natuloy because they are being incentivized. Kayo ho ba'y na-incentivize din? Ano nangyari? Bakit mayroong ganong no less than Congressman Ega Irice ang nagsabi nito? Kung matatandaan po ninyo yung last Congress na nagkaroon ng impeachment complaint, marami doon ang nagsabi ng mga mabatas na pumirma sila dahil natakot sila na ma-zero ang budget ng kanilang distrito, ma-zero yung kanilang tulong, ma-zero yung mga AIX, tupad at MAIP na binibigay sa mga tao. And palagi ko, yun dun siguro nanggagaling. Ako, sa personal na experience ko, I did not sign the impeachment. At dahil nga doon, di ba, isa ako sa hindi nakatanggap sa break bonus namin, lahat ng aming MAIP, AIX, tupad, lahat yan, walang, hindi na-release, hindi namin napakinabangan. I guess, it's a consequence of not signing the impeachment. So yun siguro yung sinasabi niya, there may be no expressed incentive, but probably because of the experience last Congress, then it might be a possibility also. Kasi kung nangyari sa aming mga hindi pumirma noon, baka mangyari ulit sa mga hindi pumirma ngayon. Tapos ngayon, ang dami pang FLRs. Parang buong DPWH ay naka-FLR ngayon. So, yan ang isang tanong kung nakabase ba ang release ng pondong ito. Depende sa kung ano ang desisyon. I'm praying and hoping that under the leadership of Speaker D, this will not happen. Total, lahat naman talaga ngayon naka-FLR, which is against the GAA yan. Kung titignan mo ang provision ng GAA, hindi, ang buong GAA is supposed to be a SARO. It's a released document already. Ang pwede lang i-FLR ay lump sum appropriations or those with conditions. So kung titignan talaga natin, this should have been released already kasi we're already in April, May na bukas. So, I'm hoping that with the leadership of Speaker D and the majority leader Sandro Marcos, sana hindi naman nila gawing FLR sa mga hindi pumirma at magiging released sa mga pumirma. Huwag naman sana ganon kasi it would destroy the integrity of the House of Representatives. And sana rin, hindi ipitin yung AIX, yung MAIP, yung tupad, kasi ang nakikinabang dito yung mga taong bayan, hindi naman po kami. And the infrastructure projects, ang nakikinabang dito yung mga distrito at mga lugar kung saan namin nilagay ang mga wish list ng ating mga local government units. Ma'am, partner, with your indulgence lang, kasi FLR, para lang ma-educate natin yung ating mga kababayan. What is FLR at bakit po ito, nabanggit nyo na yung DPWH, bakit may kinalaman ng mga congressman? Anong connection ng for late release yata, kung di ako nagkakamali ng FLR, bakit hindi ba kung pondo ito ng gobyerno para sa proyekto ng gobyerno, dapat diretso ito sa line agencies? Why is it kinakailangang maikawing yung pangalan ng mga congressman? Kasi nga po, syempre, bawat distrito, di ba? Bawat distrito, nung ginawa natin yung budget, remember, kaming mga congressman, we have nothing to do with the implementation. Pero sinusulatan kami ng mga LGUs, kaya kami representatives Kami ang nagre-request sa DPWH kung ano ang mga dapat at kailangan ng mga mayors, ng mga vice mayors dun sa kanilang mga distrito. They write to us at dumadaan ito sa RDC. So vinivet naman ito bago siya mapunta sa NEP. So kung ito ay dumaan sa RDC, tapos dumaan siya sa NEP. So ibig sabihin, nung pinasok sa DPWH, yung mga sinulat naming mga request sa Sangkaterba na pumayag, hindi naman lahat yun pumayag sila Yung iba na-reject, yung iba pumasok. Diba? Yung mga districts din, ganyan din sa mga district congs. Kasi meron tayong tinatawag na BIP, yung Basic Infrastructure Project. Meron din tayong tinatawag na yung allocable at non-allocable. Yung mga allocables, ito yung mga requested projects ng mga congressman na ni-request sa kanila ng RDC, ni-request ng mga local government units. Those are the allocable. The non-allocable are DPWH-initiated projects. So, syempre sa allocable, dahil ni-request ng mga LGUs at dahil pumayag yan at nalagay sa NEP, kahit papano, ako, pag meron akong wish list at pumasok, syempre gusto ko i-follow up kung magagawa yun dahil yun ang pinakiusap ko sa DPWH para mapakinabangan ng local government unit. So pag in-FLR mo yun, hindi siya popondohan ng gobyerno, then hindi magagawa yung project, pero nandoon siya sa NEP. At yun yung isang questionable doon dahil pumasok na siya sa NEP.
Tapos, dumaan siya sa HGAB. Pumasok siya sa Senate. Lumabas siya sa BICAM. Pero- Lumabas siya sa GAA. Pero i-FLR mo, if for later release, why? Okay, partner. Eh, wala naman dapat ngang kinalaman ang congressman doon. Diba? So, kahit dapat, kung anong boto ng congressman, dapat the project should continue. Dahil like you said, ang makikinabang ang constituents, not the congressman. So, the project must proceed. Okay. Congresswoman Herrera, ma'am, meron din po kasing mga, sabihin na natin, witnesses or resource persons na during the hearing, na may mga nababanggit po sila na mga posible po, na sabihin na natin, mga ilang mga mambabatas na sabit sa mga corruption charges, mga cases po na gano'n. At syempre, nadudungisan po ang kredibilidad ng House. Ano po ang reaksyon nyo dito? And given nga po na umuusad na po itong impeachment laban naman po kay VP Sara. So, paano nyo po mapoprotektahan yung integridad naman po ng mga mambabatas po natin? Kaya nga ang sinasabi ko, why are we afraid to showcase kung ano yung insertions na binibigay nyo or amendments nyo to the GAA? Dapat hindi ka takot, dapat ipagmalaki natin kung ano yung hiningi nating idagdag or i-amend doon kasi pinaghirapan natin yan eh. Kung walang kalokohan, bakit ka matatakot aminin kung ano yung nilagay mo? Ako, I'm very proud. Pag meron ako napakiusap sa DPWH, uy, napakiusap ko to, naipasok natin to. Uy, nakapag-amend ako ng special provision. Diba? Kasi by the mere fact that you don't want to be transparent about it, talagang masisira ang integrity ng House. Kaya it's better to always be transparent so that our integrity will never be in question. Pag pinag-usapan yung mga issue na yan, then let's tackle it head on. Katulad ito, bakit hindi namin dinidiscuss yung maraming issue na hinahanap ng tao? Itong flood control mess na to, we never discussed it in Congress. Itong 18 Marines, we never discussed this in Congress. Diba? Parang normally naman yan, pag hindi ka guilty, siya patawag mo, pagalitan mo. But why aren't we doing that in the House of Representatives? Opo. Alright, I'll go back to the FLR. Parang kung susundan ko yung logic at saka po yung chronology ninyo, ano ba ito? Dinelay para i-timing sa impeachment para yung mga matitigas ang ulo na hindi boboto pabor sa impeachment ay hindi makakatanggap ng FLR, pero yung mga masunurin ay sigurado nang may FLR? Alam nyo, ako I'm praying na hindi. Sana naman hindi. Pero it is the first time na May na ngayon, hindi pa rin nare-release or wala pa rin nabibid na projects. Pero sabi naman nila, marami pang inaayos sa DPWH. So ako, I hope not. Malalaman natin yan if after the impeachment, makikita natin kung ano yung mga binid na projects. Kaya nga sabi ko, I hope under the leadership of Speaker Bogie D and our majority leader, Sandra Marcos, I hope hindi ito mangyari. Hindi mangyari yung nangyari last year. Normally, anong buwan inilalabas yung FLR? Ay, normally po, pagka ikaw ay nasa NEP, ang programs, ang project ay nasa NEP, as early as November of last year, pwede nang ibid ang mga projects. Kasi it's assumed na, kasi tumaan na yan sa RDC eh. And as soon as the GAA is signed, lalabas na ang notice of cash allotment ng mga to. Except for some appropriations and for those with conditions. At syempre nung nangyari na nag-veto si Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang upon validation. And normally, validation only takes 2 months. So normally, ang na-FLR are congressional initiatives. But not those that went through RDC, not those that went through NEP, HGAB, Senate. Yun ang, naintindihan mo yung difference? Pagka congressional initiative, yun ang normally na, lalo na pag sabay kang pinasok, yun ang normally na FLR. Partner, yung balikan ko Pero lang. now, lahat na FLR. Yung binanggit po nung aking partner din tungkol sa integrity and credibility of course, the committee and the entire House of Representatives, you being the spokesperson at meron pa kayong kinatawan ngayon sa Kongreso, nasasaktan ba kayo doon sa mga, of course, yan naman ho'y open secret at talagang maingay sa social media na bakit ang ingay nitong mga ito sa confidential funds, intelligence funds, sa SALIN ni BP Sara, pero yung kanilang SALIN, yung kanilang pagkakasangkot doon sa mali-malitang pera, doon sa kanilang pagkakasangkot doon sa
yung mga allocable and non-allocable, bakit tahimik? Kayo ba'y nasasaktan bilang nagbahagi rin ng institusyon dito sa mga ganitong klase po ng obserbasyon? Siyempre po nasasaktan because I was part of the institution. At like ko naman sinasabi, sana yung hinihingi natin, tayong nangunguna, tayong unang gumagawa. Diba? Kasi we all know, kung ang tagal, lahat kami nasa politics. Alam naming lahat kung anong nangyayari. So sana yung totoo lang ang ating ginagawa. At sana yung let's not be hypocrites. Diba? Parang, kunwari confidential funds, why don't we look at the other confidential funds as well to really see ano nga ba talaga ang practice when it comes to that. But when you look at one agency only or one person only, then what is our basis for comparison that the other agencies are not doing this as well? Diba? And how can we also pass a law in aid of legislation to correct confidential funds if we don't have comparisons with how other agencies are using their confidential funds? So, dati ko pa sinasabi to, ba't di natin tignan din yung confidential funds ng iba para may basis tayo how to pass a law in aid of legislation to compare. Kasi dito nakikita ko ang mali is the law eh. Diba? Kaya ganyan yung nangyayari sa confidential funds because the law said na dapat naka-envelope at sealed at wala nang pwedeng tumingin. One representative from COA. Kumbaga, And if that is something... sauce for the goose, sauce for the gander. Parang... Yes. Dapat naman po gano'n, di ba? Parang gusto nating tignan yung SALN. Di, dapat lahat tayo bukas ang SALN. Di ba? Kasi otherwise, double standard ka. Ayaw mong ikaw tignan, pero gusto mong tumingin sa ibang tao. So ito nga po mismong ang And then we lose our credibility as mga batas if that happens. Di ba? So umalma na nga po yung mister si Attorney Man Scarpio, and then he filed a case against yung ito nga sa pagbubuklat po ng mga kita, mga income and everything po na sa tingin ng kanyang kampo ay personal at dapat ay confidential din. Pero kayo po Congresswoman Bernadette bilang isang babae po babaeng mambabatas, I remember when looking back, you are very open in your support sa pagtakbo ni VP Sara for Vice President. You openly supported her. Sa panahon ngayon na nakita niyo po siya and then nakailang impeachment hearings na po sa Kongreso. And she never attended. Ilang beses pong tinawag yung kanyang pangalan but she was never there. Ano po ba ang inyong saloobin tungkol dito? And ano po yung mensahe niyo sa kanya? Well, unang-una, mahirap naman magpunta sa isang hearing na alam mo na may predetermined vote na yung hearing eh. 'Di ba? So whatever you say, wala kang tama. 'Di ba? Wala kang tama. And there's a proper forum naman. Total, hindi naman kasama sa obligasyon na dapat pumunta siya dito sa determination na to kasi bawal naman mag-cross-examine, bawal naman magtanong. 'Di ba? So what's the point of being there if you won't be able to have a voice naman to defend yourself? Opo. 'Di ba? Tapos yung narrative is controlled by the people. So ako naman kay VP Sara, meron namang sabi naman niya, may peace naman daw siya sa puso niya dahil alam naman niyang wala siyang ginawang masama. At pag madali namang sagutin ng mga tanong basta nasa proper forum ka eh. At saka yung bang mga taong makikinig ay walang bias. So are you still supporting the VP? Yes. Alright. Medyo isang shoot lang na question, tatalon lang ako ng konti. Saldico, ano sa tingin ninyo ang mangyayari at nangyayari sa likod ng tilon na pinagtataguan ni Saldico? Siya ba ay mapapauwi pa? Uuwi pa ba siya? O ano ba? Hindi na ba siya pinapauwi talaga? O ano ba nangyayari ron? Hindi ko po nga naiintindihan kasi di ba normally pag may mali ka sa immigration papers mo, automatic deport ka. Di ba yun yung usual? Automatic deport ka. Unless may pumigil sa pag-uwi mo. Or unless nag-request ka, na katulad niya, I think he was requesting for asylum. So, but normally yan, di ba tayo, mga regular na mga tao, pag may mali sa document, lumapag ka sa isang lugar, di ba papauwiin ka kaagad? Ito sabi, it was an immigration issue. So, dapat pinauwi siya kaagad. So, either he requested it or somebody prevented him from coming home. That I really don't know. Alright. Okay.
Kong, salamat po ng marami for joining us sa inyo po mga paglilinaw at sa inyo pong mga reactions. Thank you so much and good luck. Maraming salamat po. But then again, I'd like to put on record that yung pong mga statements ko, not because I'm supporting the Vice President, kami po ay issues-based at tinitingnan namin yung facts before we speak. Not because ito yung kinakampihan namin. We don't speak with bias, but we just be objective about it. Yun lamang po mula sa bagong henerasyon. Your manifestations will take in, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Salamat po. Congresswoman Bernadette Herrera, spokesperson at founder ng Bagong Henerasyon Party List.